Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea. When along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. My Lord, reach out and touch the Lord as he. Purihin ang ating pong Panginoon. Isang magandang umaga sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Welcome to the Masters Program over Kakampi Online. Magandang umaga po. Today is Friday. Sabi nga nila, Friday ang pinaka-nanabikang araw ng mga nagtatrabaho sapagkat kahit papaano it's a long weekend at marami po makapagpapahinga, lalo po ang mga pasok ay Monday to Friday. Again, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na tayo po ay muli nagkasama-sama. Amen. At hayaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay maranasan natin habang tayo po ay nagkakaroon ng palatuntunan sa loob po ng isang oras. Para lagi po kayong updated sa mga programa po ng ating pong ng The Master's Touch, para hindi kayo lagi itatag, ay mag-like po kayo sa Kakampi Online. So hanapin niyo po yan, search Kakampi Online, then ang gagawin niyo po, ila-like niyo, then share. Okay? At automatic, pag may mga programa ang Kakampi, hindi lang yun sa atin, dahil hindi naman po ang Kakampi ay spiritual, meron din mga programang pang community, so you can be updated. Lalo po ang Kakampi Online ay kilalang champion of the OFW. May mga usapin pang OFW na pinapaksan dito po sa Kakampi Online. Kaya if you want updated po, para hindi kayo laging maghahanap ng programa ni Pastor Bumba at iba pang programa, punta po kayo sa Kakampi Online and then like, pindutin niyo po yung like and then always share our program, mga kapatid. So sa mga tune in po lamang, magandang umaga sa inyo lahat. Binabati po natin si Pastor Salvi Rivera. Hello, good morning. UPC Scarborough, Ontario. Hello, Pastor Salvi. Salamat sa patuloy na pag-antabay sa ating palatuntunan. Napakabuti ng ating po Panginoon. Binabati rin natin, mga kapatid, Sister Terry Jimenez Franco of California, USA. Magandang umaga po sa inyo dyan, Sister Terry, Balaseri. And then binabati natin sila Sister Merly, sila Sister Mercy, Sister Joanna. Happy graduation pala sa lahat ng mga graduate. Ito man ay sabihin na nating senior high,
Congratulations kay Sister Joanna and Brother Jessel at sa mga nag-graduate sa college, as I know. Congratulations sa inyo lahat. Ano po? At meron po kayong graduation cake sa Sunday pagdalo ninyo by mga cake po. So yung mga nag-graduate na po this week ay magsabi po kayo para mayroon po tayong ibibigay na graduation cake para sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Binabati rin natin si Sister Merly Espiritu, and then binabati rin natin si Brother Noel Prem and Sister Bioli ng Brixton Church. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. Magandang umaga rin po kay Sister Nelly Listana, marahay na aga sa Indugabos. Sila Brother Eddie, sila Brother Randy. So mga kapatid, katulad ng aking sinabi nakaraan, baka kayo po yung nakakarinig na parang pukpukan. Yan po ay dahil may mga tinatapos po kami dito sa church. Dahil tagulan na po, inaayos po namin yung bubong at kung ano pang kailangan, then inaayos din namin yung aming mga offices para po magamit na po. So yung studio po ng Pure Gospel, wow! Tapos na. So sabihin, lalagyan na lang ng gamit, aircon at kung ano pa. Good morning, Sister Azenet. Pakitag na lang lahat ng mga kapatid natin, mga mahal sa buhay. Lalo na yung paksa natin ay isang bagay na maraming gustong makaunawa tungkol sa idolatry. So sa ating mga nakikinig, good morning, Sister Jo, Pastor Ray, and Sister Francesca Doreen. Ayan. Pakitag po pakishare po mabuti itong ating palatuntunan because today we are, bihira na po ang maglalakas loob na paksain ito dahil sa isip nila may magagalit. Ba't naman sila magagalit? Salita naman to ng Diyos. Puri na ating Panginoon. So itong paksang ito ay magandang maintindihan na. Kesa naman nagagalit tayo ng walang dahilan pag nababanggit sa pangangaral. Ano ba talaga ang tindig ng Biblia tungkol sa idolatry o sa mga Diyos-Diyosan? Ano ba talaga ang tinutukoy ng Biblia ang Diyos-Diyosan at yan ay ating papaksain maya-maya. So yan po introductory lang para hindi naman po kayo ikangay sabihin na natin mawala ang pananabik mga kapatid. Lahat ng katanungan, mamaya pag-uusapan natin yan. So tayo muna yung mananalangin sa Panginoon, hiningin natin ang patnubay ng mahal na Diyos. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinagpapala po namin ang iyong pangalan. Wala kaming ibang layunin kundi sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong salita. Yung araw ng Biyernes po, ito yung araw ng paghahayag, pagbubunyag ng mga salita mo, Ama. Hayaan niyo po yung mga nakikinig po ay makaunawa ng katotohanan na meron ng iyong salita na kung ito'y salita ng Diyos mananatili, pero kung ito'y salita lamang ng tao, ito po ay mabubuwag. Kaya sa umagang ito, pagpalain niyo po ang aming tagapakinig. Hayaan niyo po na mabuksan ang kanilang kaisipan sa mga katotohanan ito at maranasan namin po ang iyong biyaya. To God be all the glory. Bless the Philippines. Bless our country, dear Lord, na patuloy pong pinapatubayan mo sa laban ng buhay na ito. Salamat po, Ama. And again, Lord, I release revelation, illumination that comes from your Spirit. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Good morning then, Brother Arisgado Arqueño Geman. At Sister Evelyn, good morning din sa inyo dyan. Sa pangalan ng ating Panginoon, may nakita tayong tagapakinig from Jensan. Yes po, magandang umaga po sa mga nakikinig sa Jensan. Ito po ang pagsunod-sunod, ang bilis ng tinatawag na pag-scroll up. Okay, so salamat po sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. So tayo muna yung makinig ng papuring awit, and please, as we hear these songs of praise, i-share nyo na po ito sa inyong mga kaibigan at para masabik sila sa paksa. Let's talk about beware of idolatry. Okay, makinig muna tayo ng papuring awit sa Panginoon na inawit sa NAYC, isang napakalaking youth camp sa Amerika. God bless you all. Come on, somebody, if you came out of that grave, put those hands together and give God praise. And because of that, Jesus, we have joy. Joy to worship and praise you, Lord. Yeah. Beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Joy unspeakable and full of glory. 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 Come on, help me sing it in the room. Sing beautiful. Beauty for ashes, the oil of joy for mourning,
unspeakable and full of glory. Come on, does anybody got joy in the room tonight? Joy unspeakable. Unspeakable and full of glory. Joy unspeakable and full of glory. Come on, somebody just worship him in the room tonight if you got joy. Sing your name is matchless. Your name is matchless, destroying my enemies. Oh, all fear and shame. Crashes at the name of Setting you Jesus, free. setting me free. And we've been made endure for a night. Joy comes Come on, if you got joy, somebody say joy unspeakable. unspeakable and full of Come on, I wonder if you would act like you got joy in the room right now. Hey, joy unspeakable. unspeakable and full of Come on, and God has done something for you this week. Just declare joy unspeakable and full of glory. My crying days are behind me, and my dancing days are in front of me. Because I got joy. joy unspeakable and Full of glory. Yeah. Full of glory. Because of your sacrifice, because of your spirit, Jesus, we have What you joy. sown in tears, you will reap in joy, turning your mourning into dancing. What you sown in tears, you will reap in joy, turning your mourning into dancing. What you sow in tears, you will reap in joy, turning your mourning into dancing. What you sow in tears, you're gonna reap in joy, turning your head into dancing. What you sow in tears, you will reap in joy, turning your mourning. I wish somebody would put their dancing shoes on right now. Sown in tears, You will reap in
God. Hallelujah. Grabe. Okay. Praise God. Grabe. Pag ganyan ang pagpupuri naman talaga, mga kapatid, ay talaga namang tayo ay makakaranas ng ganyang grabe yung pagsambat, pagpupuri sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi natin ikahiyang ipakilalang tunay na Diyos at ipagsisigawan na ang tunay na Diyos ay walang iba ang ating Panginoon. Our God ay Diyos na nakakaramdam, hallelujah, ng pagsamba at pagpupuri. Mga kaibigan po at mga kapatid, napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. So again, good morning sa ating mga tagapagid. Good morning, Tata Yel. Kita-kita po tayo mamaya sa ating Pure Gospel broadcast. Mamayang gabi, purihin ang ating pong dakilang Diyos. Sister Angel, mamaya, bago matapos ang program, ipi-play natin. O senyasan mo ko at i-PM mo ko sa screen. At pwede natin i-play yung Friday edition. Maya-maya, tungkol po ito sa promotional video ng Pure Gospel. Mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo mamayang alas 6 ng gabi sa Pure Gospel online broadcast. At ang ating tagapagsalita ay ang pastor ng Marilao Church, si Pastor Rudy de la Rosa, mga kapatid. At sa inyo sa Sister Angel, pag ready na, ay ipiplay yan maya-maya. Habang bumabati lang muna tayo. So, good morning, Sister Juana Barbosa, Sister Mia Sakura Blossom. Binabati natin lahat ng taga Mercury Drug Tungko, kasama na sila Brother Erwin at ang mga kasamahan po nila dyan. Good morning din, Sister Janine Fundal, sila po ay nagtatrabaho sa, babagitin ko ba, Sister Janine, dapat bayaran ako ng 1 milyon na pure gold. Ayan. Sabi ko ka, Tata Yel, ano kaya makuha natin ng pure gold, pure gospel, praise the Lord. Okay lang, sige, pure gospel, sponsored by Pure Gold. Hindi kaya maganda yon, Tata Yel, no? So sige po, lobby ng Diyos na may mga sponsor din po tayong maghahayag na tinatawag na pagsuporta sa ating palatuntunan. So patuloy po kayong mag-share, mag-tag mga kapatid dahil yung ating pong oras ay gusto na natin simulan ang pagbabahagi ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Amen. So sa wala pong pagtatagal, tayo muna darako sa salita ng ating pong Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan po natin ang paksang nagsasabing, beware of idolatry. Or mag-ingat sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang ibig sabihin ng idolatry. No? Hindi, anumang bagay na ginagawa mong Diyos, anumang bagay na ginagawa mong may kapangyarihan over you, that is an idol. Because dapat Diyos lang ang ating pinaglalagakan ng tiwala at ng ating pong pagsamba, wala nang iba pa. Aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 4, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Again, kindly share this topic mga kapatid. Sabi ko nga, maraming ayaw ng paksayin ito dahil baka daw may magagalit. Bakit may magagalit? Nasa Biblia po ito. At ituturo ko po ito na may unawa at pag-ibig sa ating pong mga tagapakinig. Exodo 20, talata ay 3 hanggang 4. Sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang nasa anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayong umaga ay masasagot ito ang katanungan. Ang mga nagpapakilala bang Kristiyano ay pinapayagan ng salita ng Diyos na gumamit ng replika, imahin, o anumang bagay di umano na nagpapaalala ng kanyang Diyos na kinikilala sa Panginoon. Una sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na gaano man kasisiro ang anumang gusto nating tungkol sa Diyos, kung ito po ay hindi pinapaintulutan ng ating Panginoon, baliwala ang ating ganitong ginagawa. Tandaan nyo sa Diyos, ang reward, ang kanyang favor, ay hindi yung sa ginagawa mo sa sarili mong sikap, kundi nandoon sa pagtupad mo sa kanyang kautusan o sa kanyang mga salita. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. So again, mga kabarid, ang ating pong paksa ngayong umaga, sa kakatune in pa lang, is about beware of idolatry. Nais ko pong pasimulan ang salita ng Diyos na ating aaralin ngayong umaga, na tayong mga totoong mananampalataya sa Panginoon ay dapat ibabatay natin ang ating paniniwala, ang ating mga ginagawang paglilingkod at mga pagsamba kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. Mga kabarid, nakakatakot na ika nga po'y gumawa tayo ng mga bagay na malayo sa ipinag-uutos po ng ating pong dakilang Diyos. Nangangahulugan, hindi tayo pwedeng gumawa ng kanya-kanyang pamamaraan.
para lamang mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga kababayan, mahal ko po kayo, na kung sasabihin ko po, hindi pumapayag ang Diyos sa kanya-kanyang pamaraanan para makalapit sa Diyos. We will come to God as God wants it. Gusto ng Diyos kung lalapit tayo sa Panginoon sa paraang gusto ng ating Panginoon at hindi ng ating sariling kagustuhan. Basahin po natin ang unang Pedro Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 4, upang dito makita po natin ang isang pagpapatunay na dapat tayo po ay gumagawa ayon po sa salita ng Diyos. Unang Pedro 4, talatang 1 hanggang 4, kaya nga yamang si Kristo ang nagbata ng hirap sa laman dahil sa atin. Maging gayon nawa ang inyong pag-iisip sapagkat ang nagbata sa hirap sa laman ay tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kasalanan. Sa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masiging pagnanasa ng laman, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon ng ating buhay upang gawin ang kalooban ng hintil. Lumakad tayo sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, mga pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Iniisip nilang hindi pangkaraniwan ang hindi ninyo pakikapabuhay sa kanila sa gayong labis na kaguluhan dahil dito nilalait nila kayo. Mga kapatid, sinasabi ni Pedro sa atin na tayo dati ang ginagawa natin yung kalooban nating bilang hintil. At kasama nga po dito, inisa-isa po yung ginagawa ng mga hintil. Nariyan yung paglakad sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit po binigyan ng differentiation ni Peter ang buhay ng hintil sa buhay ng isang mananampalataya? Dahil kilala po ang mga pagano at mga hintil na pagdating sa Diyos, gumagamit sila ng Diyos-Diyosan pag sumasamba sa Panginoon. Ngayon, maunawaan ninyo ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tagasunod ni Jesucristo, hindi gagamit ng anumang replika or what we call Diyos-Diyosan or idolo, kundi ang gagamitin niya kung ano yung tamang nagpapakilala at nagpapakilala sa atin ng tinatawag na Diyos na ating pinaglilingkuran. Saka dapat nating maintindihan, Diyos lang ang dapat pong lapitan. Ang Diyos lamang ang dapat dalanginan dahil siya yung nakikinig at siya po yung tumutugon sa ating mga pananalangin. Wala pa akong kilalang tao sa Biblia na kayang lapitan sa panalangin at yung tao na yon ay sila po ang dirinig ng ating mga pananalangin. Wala pong ganun. Sa katunayan, mamaya malalaman ninyo, babasahin ko po sa inyong pandinig na ang sumangguni sa taong patay na para humingi ng pabor, sabi ng Biblia, siya po ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng idol? Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? At bakit tayong mga Kristiyano ay hindi pinapayagang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Maliwanag pong Exodo, Kapitulo 20, talatang 3, huwag tayong sasamba, ni huwag kang yuyukod, ni huwag kang maglilingkod sa kanila. Mga kapatid, maliwanag naman po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabing huwag, bawal. Pag sinabing huwag, hindi pwede. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mamaya iisa-isain ko yung iba't ibang katwiran. Bakit di umano sa kanilang pananampalataya ay gumagamit sila ng mga imahe, replika para daw sumamba sa Panginoon. Ito ba ay makatwiran? Ito ba ay inaayunan ng salita ng Diyos? Tapos yung dapat sanang nagtuturo ng Biblia, sa halip na ipatigil ito, hindi nila ginagawa dahil sila mismo ay hindi nila alam at wala po silang tinatawag na kalakasang ituro ang tama na naaayon sa banal na kasulatan. Amen. Nasubok sabihin sa inyo mga kapatid, ang idolo o Diyos-Diyosan ay isang klase ng imahin ng isang Diyos. Imahin na kinikilalang Diyos, tinatawag na Diyos. So anything that we make as an image that represents a God, nag-represent ng Diyos, o anumang Diyos para sa iyo, o ikangay banal na tao, o santo ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, mga kapatid, sa ibabaw ng tubig, sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa, sabi ng Biblia, yan po ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Sabi po sa atin ang salita ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Kung ang Diyos ay Espiritu, hindi siya pwedeng i-drawing, hindi siya pwedeng gawa ng replika, hindi siya pwedeng gawa ng anumang mga larawan. Gusto ng Diyos, sambay natin siya
sa kung ano ang totoo niyang kalagayan at siya ay espiritu, walang laman at buto. At gusto nga ng Panginoon na yun ang maitatak sa ating kaisipan na ang Diyos ay espiritu upang sa gayon hindi tayo hahanap ng kamukha niya, hindi tayo hahanap ng anumang mga anything that will drive us away from the true God. Pagano po ang gumagamit ng mga ribulto o imahin sa pagsamba. Hindi po tayo pagano, Kristiyano tayo. Naniniwala tayo sa tunay na Diyos. Gumagamit tayo ng Biblia. Hallelujah! Pagdating po sa katotohanan. Kaya dapat mga kapatid, doon tayo susunod sa landas ng pagiging Kristiyano, landas ng pagiging tagasunod ng Panginoon, at hindi ng landas at kalooban ng isang hintil. Mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, lumayo tayo. Huwag tayong magkaroon ng anumang larawang inanyuan. Ito man ay nakaukit, nakamolde, nakapinta, na ginagamit bilang isang bagay o instrumento ng pagsamba. Lagi ko ang sinasabi sa ating mga kababayan, tandaan nyo, hindi lang naman Kristyanismo ang gumagamit ng mga replika, marami pang mga reliyon na gumagamit din ng imahe, marami po yan. Mga kapatid, mga Hindu gumagamit ng imahe, mga Buddhist gumagamit din ng imahe, at may mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon na sila din daw ay Kristiyano pero gumagamit ng mga ribulto, mga imahe. Mga kapatid, yan po ay maliwanag sa Biblia. Diyos mismo ang nagsabi, huwag tayong magkakaroon. Pag sinabing huwag, hindi pwede. Diyos mismo ang nagsabi, kung sasambahin natin siya, kung paglilingkuran natin siya, hindi sa pamamagitan ng mga larawang inanyon. Sa katunayan, ang mga gumagamit ng may larawan, ang gumagamit ng ganito, kulang sa unawa yan. Kulang sa pagkilala sa tunay na Diyos. Mamaya, mababasa pa natin mga kapatid, di ba? Pinapasan pa yan. Magalit na po kayo sa akin, pero ituturo ko po ang salita ng ating pong dakilang Diyos. Ano pa mga kapatid? Ang isang idolo o isang Diyos-Diyosan, not only ito po'y larawang inanyuan, inukit, o nakalagay sa isang mold, o ito po'y pininta na ginagamit bilang instrumento sa pagsamba. Yan po ang ibig sabihin ng idol. Kaya kung meron kayong ganito, larawan ng banal na tao, larawan di umano ni Jesus, mga kapatid, replika ng sinumang mga banal na namatay na at ginagamit nyo yan sa pagsamba, yan po ay Diyos-Diyosan ayon sa salita ng ating Panginoon. Ngunit meron pang mas malalim na kahulugan ng Diyos-Diyosan o idol. Ang idolo o yung Diyos-Diyosan, ito rin ay mga bagay na binibigyan natin ng labis-labis na pagmamahal. Mga kapatid, grabe, kailan ba yung nabalitaan ko? Kahapon ba yun? Na merong 4 na outlet ng kilalang fast food chain na letter M, kilala nyo na siguro si letter M, ang pinasara sa isang bansa na mataas po ang COVID. Bakit? Kasi po wala ng social distancing. Imagine, in-endorse lamang ng food chain na yon, si Sir Angel, yung isang awit nila. May awit silang binanggit pero hindi ko nababanggitin, baka sumikat lalo. Dinagsa po yung 4 na outlet na yun. Actually, marami. No? Itong grupo na to na BTS ang pangalan. Abay mga kapatid, pinasara ng government yung letter M na food chain na yun dahil po baka magkahawaan. Imagine, tao pa lang yan. Imagine, taong sikat pa lang yan ng Korean K-pop na yan. Pero tingnan niyo, di baling magka-COVID sila, magkalapit-lapit ang muka, basta makakuha lamang, makabili lang, nung pinopromote ng BTS na pinadaan sa isang food chain na letter M. Grabe ano ang nagagawa. Minsan sabi ko nga, bakit ito nagagawa sa hindi totoong Diyos? Mga kababayan, mag-isip na mo nga ito. Bakit kaya ito ginagawa sa hindi totoong Diyos? Pero sa totoong Diyos, hindi magawa-gawa. Paano ko nasabi? Concert ng ganyan, puno. Punta kayo sa church, hindi puno. Pag may artista, puno. Pag walang artista, wala lang, ordinaryong araw. Hindi nyo makikita na ang tao'y nagbibigay ng labis na pagmamahal o paghanga doon sa bagay na nilikha. Ingat din tayo mga kababayan, mga kapatid, na kung mas sikat pa sila kaysa sa Panginoon, na handa kang mag-absent sumamba, may poster ka pa niyan doon sa iyong kwarto, itong mga sikat na artista, sikat na mga K-pop band, tapos yung Biblia ng Panginoon, hindi man lang natin mabuksan, may problema tayo mga kapatid. Ginagawa niyo ng Diyos itong mga sikat na mga tao sa inyong mga buhay.
So ang ibig sabihin po ng Diyos-Diyosan, tumutukoy din ito sa labis nating pagmamahal o pag-anga sa anumang bagay na nilikha, particularly para pagtuunan ng ating pagdarasal, pagpupuri o pagsamba na pumapalit sa lugar ng ating Panginoong tagapaglikha. If you are using an idol, kung gumagamit ka ng replika, gumagamit ka ng ribulto, gumagamit ka ng imahe, at sa isip mo, pinadadaan mo doon ang iyong panalangin, nagkakasala ka na ng idolatry. Yan ang ginagawa sa ating lumang reliyon. Yan ang ginagawa. Sabi nila, hindi sinasamba. Hindi po totoo yan, sinasamba talaga. Kasi pinapadaan natin yung panalangin natin sa bato, na di umano nagre-replika sa santo, nagre-replika sa banal na Diyos. Mga kapatid, hindi niloob na si Jesus nung nasa lupa na ito ay maipinta, maiukit na gusto ng Panginoon ang maitatak natin o maitatak sa ating puso, may Panginoong Jesucristo. Hindi na mahalagang makita natin ang kanyang mukha dahil siya po ang nagsabi, mapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakita. Imagine sa panahon ni Jesus, nakita nila ng 100% ng kanilang mukha. Hindi naman lahat tumanggap sa Panginoon eh. Kaya hindi garantiya na makita ang mukha ni Jesus, lalapit ang tao. Sabi ng Panginoong Jesus, mas mapalad anya ang sumasampalataya sa Kanya kahit hindi siya. Kaya nga, ang kagandahan ng salita ng Diyos. Ang kagandahan ng salita ng Diyos. Ito po ang nagpapakilala sa atin kung sino yung Kristo, Jesus, sino yung Diyos na dapat nating sambahin at pag-alaya ng ating buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, kung meron kayong ginagamit na replika, ribulto, imahe, na yun ay di umano, dinadaanan ng yung pananalangin at may paniniwala kayo na yung idinadaan yung panalangin doon sa ribulto na yun ay nakakarating sa Diyos, mga kapatid, idolatry na po ang tawag yan. Wala tayong mababasa sa Biblia na ganyan ang paglapit ng totoong Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. When you come to our church, go to the Church of Bible Believers, wala kayong makikitang mga replika, wala kayong makikitang mga ribulto sa aming church. It's because we worship the God who is a spirit. Sinasamba natin yung Diyos na Espiritu na nararamdaman kami at nararamdaman natin siya. Kasi kung ang paniwala natin, yung ribulto na yun, hindi talaga ako magtaka, pupunas-punasan mo yan. Hahalik-halikan mo yung paa niyan, bubuhatin mo. Sabi mo, replika eh. Buti na lamang sa totoong kalagayan ng Panginoon, wala siyang replikang iniwan dito sa lupa. Gusto ng Diyos, sambahin natin siya, paglingkuran natin siya, maalala natin siya bilang Espiritu upang sa gayon ng ating pananampalataya ay wala doon sa replika, kundi sa Kanya mismo purihin ang ating Panginoon. That is the essence of worship. That we focus our worship to Him alone and not just to the representation of His image, purihin ang ating pong dakilang Diyos. Ano ba ang dapat nating malaman, mga kapatid? Again, ang ribulto ay anumang bagay na inukit, hinulmahan, pagkatapos ay ginagamit nating instrumento sa paglapit sa panalangin o sa pagsamba. Mga kapatid, kung ikaw ay humaharap sa ribulto at doon ka na nanalangin, pagsamba sa Diyos-Diyosan yan, kahit ano pang galing ng paliwanag mo sa akin, yan po ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung ikaw ay humaharap dyan, at pagkatapos dinadalanginan mo yan, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko po yan sinasamba. Kung hindi mo yan sinasamba, alisin mo yan. Pag hindi mo yan dinadala, alisin mo nga yan. Ba't hindi mo inaalis? Kasi kailangan mo raw yun. Mga kapatid, the reason why as Christians that follow the Lord in Scripture, we can live without idols, we can live without the ribulto, the imahin. Why? Because kaya nating maramdaman ng Diyos kahit walang ribulto at walang imahin, purihin ng ating pong Panginoon. Sa Biblia po, idolatry ay ang pagsamba sa mga idolo o mga Diyos-Diyosan. Kapag pinagsisilbihan natin yan, pinapanalanginan natin yan, niyuyukuran natin yan, minamahal natin yan, higit pa sa tunay na Diyos, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam nyo, ang Panginoon na po mismo ang nagsabi kung ano ang kahulugan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di po ba ang ginagawa dyan? Dinadalanginan, binibihisan, dinadalanginan, pinapasan pa, binibilan ng magandang, nilalagyan pa ng isang magandang altar. Bakit po natin binibigyan ng ganyang importansya? Yan ay kahoy lamang. Yes,
Para sa inyo, ito po ay nagpapaalala sa Diyos, pero walang sinabi ang Diyos, gawan mo siya ng ganyan. Walang sinabi ang Panginoon, lagyan mo ako ng ganyang klaseng tutuluyan. Mga kabarid, huwag tayong madaya, huwag tayong masaktan lang. Unawain natin ang salita ng Diyos. Hindi pumapayag ang Panginoon pagsilbihan yan. Kahoy lang yan. Kaya nga pag yan ay nahulog, mababasag po yan eh. Pero yung Diyos nating Espiritu, hindi yan mabubuwal, hindi yan mawawasak. Siya po ang makapangyarihang Diyos na buhay. Now, ang gandang malaman sa ating aralin ngayong umaga, na meron ding dalawang klase ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na ating pong aaralin ngayong umaga. Una, meron palang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, o kaya sa mga kinikilalang Diyos ng kanilang reliyon, pero hindi rin naman ginagamitan ng imahe. Alright? So meron din naman ganon. May kinikilala silang mga Diyos-Diyosan, pero kaya din naman nilang sumamba ng walang imahin. Pero ito nakakatakot. Yung merong tunay na Diyos, tapos gagamitan natin ng imahe, yan po ay isang bagay na dapat nating talikdan. Sapagkat ito po ay hindi pinayagan ng ating. Ang challenge ko po sa ating mga kababayan, magbibigay ako ng 1,000 sa aking mga kababayan. Sino sa ating dito makapagbibigay ng talata na pinayagan ng Panginoon sa bagong tipan na, liwanagin ko yung tanong ko, na sa bagong tipan, pwede ang Kristiyanong magkaroon ng Diyos-Diyosan or imahin ni Jesus, imahin ni Mary, imahin ni Pedro, imahin ni San Lorenzo Ruiz. Basa po kayo ng Biblia, ha? Basahan niyo ako ng Biblia. Dahil kung ang babasahin niyo sa akin, canon. Ang babasahin niyo sa akin, salita ng tao. Hindi po tayo magkakasundo. Labas sa Biblia po yan. Tanggapin niyo po na ang inyong pinaniniwalaan, wala sa Biblia. Tradisyon na lamang yan ng inyong pananampalataya. But still, I love you. Dahil lahat naman tayo, pare-parehong Diyos ang gustong mapaglingkuran. Kung gayon, dapat balik tayo sa pinakamahalagang bagay ng paglilingkod. Ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon? Alam nyo, isa po ito sa pinaka-challenging ituro sa ating mga kababayan sapagkat maraming nagagalit eh. Pero huwag kayong magagalit kung wala naman kayong unawa, ha? Magalit kayo sa akin kung hindi tama ang sinasabi ko. Magalit kayo sa mga ngaral na ito. Minsan pa, ginagamit yung kanilang paninira. Mga kapatid, kailan ba tinawag na ang pangangaral ay paninira? Kapag nagsasabi kami ng hindi totoo. Pero kapag sinasabi namin yung talagang ginagawa natin, hindi paninira yun. Ang tawag doon ay pagbubunyag or pagtutuwid. Ngayon, narito ang ilang sa mga bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Meron pong at least 9 na katotohanan na dadaling ko po sa inyo kung bakit hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit hindi tayo gumagamit ng idolo? Bakit hindi tayo gumagamit ng mga larawang inanyuan, ribulto? Handa na po ba kayo? May 9 na dahilan ng Biblia, hindi ko dahilan. 9 na dahilan na sinabi ng Biblia kung bakit hindi po tayo gumagamit ng ribulto o anumang larawang inanyuan. Biblia po ito, hindi sa akin. Una, ang mga Diyos-Diyosan, sabi ng Biblia, ay walang kabuluhan. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Biblia pong nagsabi niyan na ang mga Diyos-Diyosan, sila po ay walang pinagkaiba sa panakot ng mga ibon doon sa bukid. Alam niyo ba yung scarecrow? Nakalimutan ko yung tawag nito sa Tagalog. Eh. Yung nilalagay sa gitna ng pilapil para po namukha siyang tao nakadipa, para ikangay lumayo ang mga mapaminsalang ibon. Walang pinagkaiba yan doon. Hindi natin kailangan ng mga ribulto at mga imahin para tayo po ay ingatan ng Diyos. Ang Diyos ay sapat na para ingatan tayo ng Panginoon. Hindi natin kailangan ng mga ribulto para magpalayo ng mga bagyo. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magagalit. Eh. Kung totoong may kapangyarihan itong mga ribulto, bakit hindi po lumaalis ang COVID? Eh? Ito po, kung may kapangyarihan ng mga ribulto na tinatawagan natin, dapat umalis na yung COVID noon pa. 100% ngayon din, alis na yan. Pero hindi kasi, dahil may dahilan ng Diyos sa COVID na ito. Hindi po ito ordinaryong panahon. May dahilan ng Diyos bakit napahintulutan. Hindi ako naniniwala ng galing sa Diyos ng COVID nito, pero pinahintulutan. Sapagkat merong itinuturo ang Diyos para sa atin. May babasahin akong pagkakataon sa Gawa 17. At ang talata po ay 22 hanggang 30. Praise God. Dito po ay mababasa po natin ang isang pagkakataon na si Pablo po ay nakarating sa Greece.
sa lugar ng Areopago. At doon ay may nasumpungan sa isang burol na naroon ang iba't ibang kinikilalang Diyos ng mga Gresya. Sabi po ng Gawa 17:22 hanggang 30, babaybayin ko po ito sa inyong pandinig habang tayo po ay nagpapatuloy. Sabi po ng talata po ay 22. 17:22, sabi po sa atin ang salita ng Panginoon. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareliyoso na maraming bagay o sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at nagmamasid sa mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipinahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon sa langit o ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahot hangganan. Maliwanag na sinasabi rito ni Pablo na doon sa lugar ng Areopago nilagay ng mga taga-Atenas ang iba't ibang Diyos-Diyosan na sinasabi at kinikilala ng kanilang paniniwala. Pero meron silang isang dambanang nilagay doon dahil sa kabila ng maraming Diyos-Diyos ang nilagay nila doon sa Areopago. May sinasabi ang kanilang puso. May Diyos pa rin tayong hindi po naaalayan ng tamang pagsamba. Kaya nilagyan nila sa Diyos na di pa nila kilala. Today, pinapakilala namin ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, Jesus lang. Ang tunay na Diyos, ang ating Panginoon na nagkatawang tao. Ang pangalan po niya ngayon ay Panginoong Hesukristo. Tanggapin ninyo hindi Diyos si Maria. Tanggapin niyo hindi Diyos ang mga santo. Yes, sila'y mahalaga. Yes, sila po ay naglingkod sa Panginoon. Pero sila'y mga patay na at wala silang karapatan na tayo po ito tanggapan ng panalangin. Diyos lang ang buhay at siya lang ang nakikinig ng ating mga pananalangin. Ang unang dahilan ba't hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o gumagamit ng mga ribulto at imahen sapagkat ang Biblia ang nagsabi, wala kasi itong kabuluhan. Wala itong kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Walang saysay. Sabi ko nga sa inyo, kung yan ay humarap kayo at yan ay gumalaw, sigurado ako tatakbo kayo. Kasi wala namang kahoy na gumagalaw. Mga kabarid, magising nawa tayo sa katotohanan nito. Hindi tayo gumagamit ng mga idolo. Ayon sa Biblia, utos ng Diyos. Bakit? Kasi wala itong kabuluhan. Pangalawa, sa ating mga Kristiyano, wala na po kasing ibang Diyos kundi si Jesus lang. Walang ibang Diyos kundi ang Panginoon lang. Kaya nga, sinasabi ng Deuteronomio 6:4, dinggin mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isang Panginoon. Mga kabarid, ang dahilan kung bakit hindi tayo sumasamba sa ibang Diyos o gumagamit ng ribulto because wala naman Diyos maliban sa Kanya. Iisa lang. Sabi nga sa Kapampangan, metong yamo. Metong yamo. Iisa lang. Mga kaibigan at mga kabarid, hindi tayo gumagamit ng anumang ribulto, anumang imahin, sapagkat isa lang Diyos at wala siyang kamukha. The reason why God does not allow replica about Him, kasi ayaw ng tao, ayaw ng Diyos na yung tao ay mahulog sa kahinaan ng tao. Ano ba kahinaan ng tao? Na mas maniniwala sa mga bagay na nahahawakan, mas naniniwala sa mga bagay na nakikita. Pero gusto ng Diyos sa pananampalataya, hindi man natin nakikita ang Diyos, hindi man natin siya nahawakan, pero nananampalataya pa rin tayo, sumasamba pa rin tayo. Pangatlo, ito yung una kong nasabi kanina, ang Diyos kasi ay Espiritu. Maliwanag ng definisyon ng Espiritu. Ang Espiritu ay walang laman at buto. Kaya nga walang nakakita sa Diyos eh. Walang nakakita. At wala pang nakakita sa ngayon. Pero pinahayag sa atin na siya po ay Espiritu. Siya'y walang laman at buto. Bigyan ko po kayo ng ilang talata mga kapatid. Unang Timoteo 6:16. Dito po ay mababasa po natin na ang Diyos ay walang kawangis at wala pong katulad.
at hindi nakikitang Diyos. Unang Timoteo 6:16. Sabi po sa atin ng Biblia, siya'y darating sa panahong itinakda. Verse 16 rather. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan ng kapangyarihang walang hanggan. Amen. Kaya ang Diyos hindi pwedeng gawa ng rebulto, replika o anumang imahe. Kasi ang Diyos naman hindi nakikita. Oo, nagkatawang tao po siya. Mapalad ang mga panahon ni Jesus, nakita siya ng mga udyo, pero hindi pa rin pumayag ang Diyos sa buhay may pinta, magawan po ng rebulto. Why? Kasi ayaw ng tao. O ayaw ng Diyos ng tao. Yun ang tatandaan. May kasalip na sa mismo ang bibigyan ng pahalaga. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos, mga kabarid, ay ayaw niya nagagamit tayo ng anumang mga halimbawa para lamang maalala siya. Mga kapatid, may paalala po dito, nasa Biblia po ito, unang Korinto 10, at ang talata po ay 19 hanggang 22. Dito po ay pinapaalalahanan tayo ng pagsamba sa Diyos. Diyosan ay pagsamba sa Diyos, ay pagsamba anya sa demonyo. Unang Korinto 10, talatang 19 hanggang 22. Sabi po ng Biblia ay ganito. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Nagtatanong si Pablo sa mga taga-Korinto. Dahil mga Korinto po ay mga Grego, mga kabarid. Sila po ay mga hintil. Sabi ng Biblia, ibig ko bang sabihin o sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Ang sagot ni Pablo, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Biblia pong nagsabi niyan. Kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi Diyos ang sinasamba natin, demonyo. Demonyo ang sinasamba pala ng tao kapag gumagamit ng rebulto, imahe, dahil hindi naman yun yung tunay na Diyos, yung replika na yan eh. Kahit nga yung mukha ng Panginoong Jesucristo, mga kababayan, hindi po yan. Hanapin nyo sa Google. Google will confirm to you na hindi yan ang mukha ni Jesus, kundi ito po yung model ni Leonardo da Vinci. Binayaran niya po yung model. Tao pong mukha yan. Tapos load tayo ng load, dalangin tayo ng dalangin, na parang yun si Jesus, gagawa na rin lang kayo ng replica. Itama nyo na. Yung problema, wala tayong model ni Jesus. Na mukhang-mukha kasi hindi niya pinayagang makunan yun. Pang-apat, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kaibigan ko at mga kapatid, pinaalala po sa atin ng Panginoon. Ito po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Deuteronomio, basahin pa nga po natin ito. Para sabihin po ninyo ay nasa talata ng Biblia ang binabanggit ko pong talata. Kung hindi natin ito matapos, itutuloy ko po ito sa Biyernes. Sapagkat ang Miyerkules po ay nakalaan po sa paksang pagkaligtasan. Sabi ng Deuteronomio 32. Pwede po kayong magtanong mga kababayan kong Katoliko. Kung magtatanong po kayo, ipapaksa ko po yan next Friday na. Sige po, pakinggan ko po yung katwiran ninyo bakit kayo gumagamit ng rebulto. At tingnan natin kung ito po ba inaayunan ng Biblia. Deuteronomio Kapitulo 32. Talata po ay 16 hanggang 18. Sabi po sa atin ng Biblia, pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Nakakalungkot, ano? Pinagselos nila, pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Buot niya ay pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Nasa Biblia po yun, ha? Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyos ang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating ang Diyos, dumating mga Diyos na bago, ni sinamba ng kanilang mga lolo. Mga kapatid, Diyos po ang nagsasabi niyan. Na pag sumamba pala tayo sa Diyos-Diyos, ang demonyo po ang ating dinadal. No wonder sa bansang mataas ang rate, malakas ang idolatry, daming nade-demon possess. No wonder sa mga bansa na gumagamit sa rebulto, ang lakas ng incantation, naiinkanto, nakakaranas makakita ng masasamang espiritu.
Mga kabarid, check lang natin ang time para hindi tayo mag-overtime. 5 minutes more, o meron pa ako 3 minutes. Praise the Lord. Ano pa mga kabarid? Ang pagsamba pang-apat sa mga Diyos-Diyosan ay naiuuwi sa paghahalin tulad mo sa iyong idolo. Mga kabarid, ang sakit ng salita ng Diyos, pero babasahin ko. Sabi ng Biblia, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay nagiging katulad ng Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan? May mata pero hindi nakakakita. May mata ka. Sa mata pala ng Diyos, bulag ka. Kasi kita mo kahoy. Anong pinagkaiba ng kahoy na pinanggatong mo sa kahoy na nilagyan ng ina nyo ang larawan? Babasahin ko po ang aklat ng mga awit 135 verse 15 to 18. Last verse na po ito dahil napakaikli na po ng oras natin. Pangako ko po, itutuloy ko po ito next Friday. Mga awit 135, verse number 16, praise the Lord. Verse number 15 hanggang 18. Ganito po ang sabi ng Biblia. Psalms 135, verse 15 to 18. Ang mga Diyos, small letter D ha, paalala ko nga pala sa mga nagpo-post, pag totoong Diyos, i-capital nyo naman. Pag totoong Panginoon, i-capital nyo naman yung P. Capital nyo naman yun. Pag yan po ay small letter D, kahit napakaganda pa ng post yun, dinidelete ko po yan. Hindi ko po yan pinapayagang ma-post. Pag ako yung natsempong admin, hindi ko po yan pinapapost. Minamalit na masyado at hindi nyo sinasadya. Pag-aral kayo ng tamang pagkilala sa tunay na Diyos. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto. Kamay ng mga tao ang umugis at bumuo. Tanggap nyo mga kababayan, yung imahe na ginagamit nyo, tao ang gumawa ang Diyos. Di ba tao? Yung nag-ukit sa paete, tao yan o hindi? Tao. Yung gumagawa ng mga imahe dyan po sa Pampanga noon, Diyos ba ang umukit yan o tao? Tao pa rin. Kamay ng mga tao ang umugis at bumuo. Oo't mayroon silang bibig, hindi naman may buka. May mga matam, meron din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga taenga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilungan man o sa bibig. May ilong sila, di ba? Pero hindi naman sila humihinga. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala matutulog sa idolong sila na rin ang lumikha. Parang ganito, ang sakit pakinggan. May utak, may ulo. Yung Diyos-Diyosan, parang ganun ka din, may utak ka, pero hindi mo ginagamit. Imagine, kahoy lang yan. Ang iba sa inyo, pahulugan pa, niluhuran nyo pa. Tapos pag nagsalita ako ng ito, galit pa kayo sa akin. Dapat nga magpamerienda kayo sa mga pastor na katulad ko eh. Kasi pinahayag ko sa inyo katotohanan na hindi ako natatakot sa banta ng tao eh. Sabi ng Biblia, ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala matutulad sa idolong sila rin ang lumika. Wala na tayo masyadong panahon pero itutuloy ko po ito next Friday. Mga kapatid, alam nyo ba si Pedro ay nakaranas na siya po ay luhuran? Yun na lang po ang bonus. Tayo ng load kay Pedro. Pero kung si Pedro buhay ngayon, maraming mga tumayo ka dyan. Tao lang din ako katulad mo. Sa Gawa, Kapitulo 10, 25 hanggang 26, mababasa natin na si Pedro po ay niluhuran ng sambayanan ni Cornelio. Tinanggap niya ba ang pagsamba o sinansala niya? Tinuwid niya. Tinuwid niya. 26. Sabi ng Biblia, simulan ng 25 rather, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa rito at sinamba. Anong ginawa kay Pedro nang dumating si Pedro sa bahay ni Cornelio? Yumukod at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring katulad mo. Kaya kung buhay si Pedro ngayon mga kababayan, maraming bababa si Pedro. At sabi niya, huwag niyo kong sambahin, tao lang ako katulad niyo. Kung yung mga santo na iniidolo niyo, nagsabi huwag silang sambahin, bakit ikaw samba ka pa rin ng samba? May isip ka po. Mag-aral ka po ng love you mga kapatid. Wala na tayong oras, itutuloy po natin to sa susunod na Biyernes. Purihin ang ating pong Panginoon. Again, mga kapatid, ang aking dalangin sa Panginoong Diyos, nawa ang ating pinaksa ay nagbukas ng ating kaisipan. Ngayon, kung meron pa gusto makipag-usap sa akin personally or PM, usap tayo mga kapatid.
upang sa gayon ay mas maintindihan ninyo, madali pong masaktan dahil hawak-hawak nyo pa yung paniniwala nyo. Mga kabalit, ang inyo pong tagapagturo, bago po ako naging mangangaral, naging Kristiyano. Kasama po ako sa nagdadala ng mga rebulto, binabahay-bahay namin ng mga rebulto, tinuturuan ko ang mga kabataang manalangin ng paulit-ulit na rosaryo. Pero nung inaral ko ang Biblia, wala pala sa Biblia yon. Huwag po kayo magagalit. Mag-aral po kayo ng Biblia, mga kababayan po, kayo mga gumagamit ng mga rebulto, kayo pong dumadalangin sa mga santo, mag-aral po kayo sa Biblia. Okay, assignment ko po, magbibigay ako ng 1,000. Basahan ako ng talata na sa Bagong Tipan, na sa mga bahay-sambahan at sa mga bahay-bahay namin. Sa mga bahay-bahay natin, pwedeng magkaroon tayo ng rebulto. Pag meron kayo napakita, may 1,000 na kayo sa akin, babalik ako sa reliyong kinagis na. Pero pag wala kayo napakita, mag-Bible study tayo. Ako ang pupunta sa bahay nyo, tuturuan ko kayo mismo. Mga kabarid, sayang lamang ang ginagawa mong punta ka ng punta sa mga rebulto na yan. Punas ka ng punas. Halik ka ng halik. Hindi ka naman gumagaling. Hindi ka naman nagbabago. Subukan mo yung Diyos sa Espiritu. Kahit hindi ka humalik, hindi ka yumakap, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Sa oras na ito, tayo po'y dadako sa Panginoon sa pananalangin. Puri ng Panginoon, patutunayan ko po sa inyo, Diyos ko ay buhay. Na kahit hindi natin siya nakikita, ang Diyos naman ay nararamdaman. Panginoong Yesus, sa taga Nazaret, tumalapit kami ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakapakinig ng iyong mga salita. Ang salita pong ito ay masakit pakinggan, pero kailangan marinig ng aming bansa. Dahil ito po ang isa sa pangunahing dahilan bakit lumulubog ang mga bansa. Ang mga bansang mapanamba sa Diyos-Diyosan ay grabe ang mga salot na dumating. Dakilang Diyos, hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na ikaw ay malayang gumalaw sa buhay ng aming kababayan. Buksan mo po ang kanilang kaisipan na hindi ikaw Diyos na yari sa ginto, sa tanso. Hindi rin po ikaw Diyos na kayang ilarawan, gawan ng dibuho o gawan po ng anumang replika dahil wala kang katulad, Panginoon. Hayaan niyo pong maramdaman nila ang tunay na Diyos kapag sumasamba sa iyo. Lalo na pag nakakasama namin. Lord, lahat po na may karamdaman nakikinig, cancer, gumaling ka. Sinasabay ko lahat ng karamdaman na meron ngayong araw. Sinasabay ko yung may mga bukol sa kanilang katawan. Ikaw ay gumaling sa pangalan ni Jesus. God, Jesus, touch mo po ang meron pong nabaling buto ito po'y pagdikit-dikitin mo, maugat po'y buhayin mo para muling makalakad siya. Hallelujah. I ask you, Lord, bless my country that they will know you. You are the true God. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon. To God be the glory. Magpatuloy mong gamitin ng The Master's Touch Program, The Pure Gospel, at iba pang online Bible studies para ipakilala ka, O Diyos, sa aming mga kababayan na ikaw lang ang tunay na Diyos. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon namin Jesus, ang lahat po'y magsabing Amen. Purihin ang ating Panginoon, purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yes, Sister Maricel, bibigyan ka namin ng Biblia. Sabihin mo lang kung saan namin kayo matatagpuan. Bibigyan po namin kayo ng libreng Biblia. Good morning, Sister Bella Rodriguez. All right, Brother Erwin, pagpalain ka ng Panginoon. So again, hello, Sister Nopa Calderon. Kayo ni Brother RC, kamusta kayo? Wala na po tayong oras, pero itutuloy ko po ito sa darating na Friday. Kasi tuwing Friday po ay doctrine na lang ating paksa. At tuwing Wednesday naman ay pangkaligtasan ng ating mga pinag-uusapan. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Pwede akong mangaral at magturo ngayon yung tatawa kayo. Mabibless kayo sa akin. Dahil hindi kayo nasasaktan. Pero tinuro ko po yung bagay na kailangan para mas mapalapit tayo sa tunay na Diyos na isang Espiritu. Puri ng Panginoon. Sa mga nagtatanong saan matatagpuan ang church ng TMC, number 34, Miramonte Subdivision, Barangay 180, Malaria, Caloocan City. Malapit lang po kami sa Malaria Jollibee, Metro Plaza Mall. At halos katapat lang po kami ng Immaculada Concepcion College. Meron din po kaming YouTube channel. Pwede niyo po panoorin po ang ating mga nakaraang mga episodes, topics. TMC-UPC, Pastor Gumbas Channel. At pindutin niyo po yung subscribe, lalabas po yung notification bell at ilagay niyo po all para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na na-upload po namin. At sa mga hinihipon ng Panginoon, if you want to bless our ministry, kayo po nais po mag-donate, magbigay ng love offering, kami po ay may GCash number 0995-843-7149. Again, 0995-843-7149. Saka pala, maaari nating, kung gusto nyo pong i-promote yung mga produkto sa ating pong palatuntunan, magpakita lang po kayo at gagawa tayo ng promotion. Wala pong bayad yan.
Sa mga may mga naghanap ng bulaklak, punta po kayo sa mga SM Supermarket, MCK Flower Shop. Ito pong MCK Flower Shop ay pag-aari ng Balgoma family mula po sa kanilang matriarka na si Sister Merly Balgoma. Good morning po, Sister Merly. At sa kanyang mga anak, kaya MCK dahil yung M ay Michelle, yung C ay Cindy at yung K ay Kevin. Mga kabarid, sabi ko nga, bumili kayo ng bulaklak, may napasaya na kayo, pinagpala nyo pa ang gawain ng ating pong Panginoon. Good morning, Sister Sally. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. So, wala na tayong oras. Ito po si Pastor Alvin Gumba ng The Master's Touch Program na palagi nagsasabi, Jesus heals, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Kita-kita po tayo ulit mamaya, alas 6, sa Pure Gospel. Ma'am Faye, pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you for continually allowing us to preach the Word of God as it is. The Lord bless you all. Happy weekend, everybody. Ingatan kayo ng tunay na Diyos na Espiritu na sasama sa iyo saan man tayo pupunta. God bless you all. I believe that before the night is over, somebody is leaving here with a breakthrough. Somebody's going to leave here with a breakthrough in your heart, a breakthrough in your mind, a breakthrough in your finances, a breakthrough in your family. I need about 50 people to shout breakthrough, breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough. Come on, clap your hands up high, everybody. Come on. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up